Magandang gabi kaibigan, mga kababayan. Atin pong tunghayan ang isang pagpapatunay o isang proof na talagang may ginto ang mga Marcos para sa sambayanang Pilipino. Panoorin po natin sabay-sabay. Ito ang hindi nakikita ng karamihan ng mga Pilipino na mga anti-Marcos. Hindi Yan. natin alam na noong nakaraang taon ay halos nabayaran lahat ng utang natin. At hindi pa tayo nagtataka bakit ang dami-dami nating binibili ngayon na kagamitan sa gyera, pangdepensa ng Pilipinas. Meron na tayong submarino, merong mga barko. Hindi yan donated. Donation ang discount niyan, pero talagang binabayaran niya ng Pilipinas. Saan ba tayo kumukuha ng pera? Yang dami-dami nating utang, di ba? Puro na nga Ito utang. na yata ang tinatawag ng dating FM na Marcos Gold na tinatalaga niya para sa sambayan ng Pilipinas, para muling babangon at muling sisikat ang Pilipinas. Narito ang ulat, atin panoorin sa bidyong ito. Halos nabayaran na ng gobyerno ang utang na dapat bayaran ng bansa ngayong taon. Ayon sa Bureau of Treasury, 2023 po to. 1.55 trillion pesos ang program debt simula January hanggang October. Mula sa halagang yan, 95% na ang settled. Ibig sabihin, 1.48 trillion pesos na ang nabayaran ng Pilipinas. As of October, halos 14.5 trillion ang national debt ng bansa. Totoo yan. Puro na nga tayo utang, no? Pero nagawa pa ni PBBM na makabayad. Ang national debt ng bansa. Totoo yan, totoo yan. At hindi pa tayo nagtataka na sa lahat ng presidente na umupo after kay Presidenteng Ferdinand Marcos, lahat ng presidente ay hindi nagbabayad. Kung nagbayad man ay talagang kukunti lang. Interest lang ang binabayaran. Pero yung capital ay Tama hindi. yan. Pero Oo nga, sa no? pag-upo pa lang ni PBBM, nakapagbayad na kaagad ng halos 96% ng utang natin ng nakaraang taon, 2023. Ano Nakakapagtaka bang nga. ibig sabihin yan, di ba? Nung bumisita siya sa World Bank, hindi natin alam kung anong kalakalan doon, di ba? Merong nagsasabi na kinuha niya daw ang interest ng mga ginto. At Okay. yan sana ay totoo na ginagamit niya ngayon secretly at pinapalabas lang na umuutang tayo. Pero babayaran din yan. Diba? Kasi meron naman talagang itong sinasabing Gold for Filipino People, yung Gold for Humanity na account ni FM ay talagang para sa sambayan ng Pilipinas. Hindi ibig Yun yung may sabihin na interest. Yun yung may ibibig- interest. bigay sa lahat ng tao sa Pilipinas, isa-isa. Ang gold na yon, ang kayamanan na yon, ang pera na yon ay intended sa development ng Pilipinas. Hindi talaga siya Ang ibig sabihin development pamigay na yan isa-isa. sana ay para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan, bata, matanda, babae, lalaki, tumboy, bakla. Okay, so eto pa ang ibang ginagastusan ngayon ni PBBM. Hindi ba tayo nagtaka? Saan tayo kumuha? Ang lahat ng biniling ito ng mga armas ay umabot ito ng 30 trillion pesos. Grabe, 30 Wala na nga tayong trillion. pera di ba? Pero Grabe, no? Saan siya meron galing ang tayo pera nito. na yan? Bakit kaya? Bakit kaya nagpapautang sa atin ang Amerika, ang India, ang South Korea, ang Canada, ang Japan at iba pang bansa? Ibig sabihin, may Papautang sa pambayad. atin ng Kaya mga sila armas. nagpautang. Kasi alam nila na meron tayong backup reserve gold Yung. na pwedeng pang-collateral kung sakali hindi tayo makapagbayad ng pera, ay meron tayong mga ginto. Alam nila yan. Kaya tayo pinapautang ng ganito. Okay, patuloy tayo sa mga video. Dito makikita natin ang mga binibili sa kapanahonan ni PBBM na mga armas pang-depensa sa Pilipinas. Ito yung top 5. Kapansin-pansin na tila sunod-sunod na ang mga dumarating na armas sa ating bansa.
mapa-warship man, patrol boats, helicopter at maging mga aircrafts. Ayan. Tila patuloy ang pagpapalakas ng Pilipinas, hindi lang sa makabagong armas, ganun din sa pwersa ng militar. Ing tatalakayin ang pinakamalalakas na armas na in-order at narito na sa Pilipinas. Number 5, BRP Jose Rizal FF-150. Yung Ito ay tinatawag na BRP barkong Jose pangdigma Rizal to. na ang kahulugan ay barko ng Republika ng Pilipinas. Ito ang isa sa pinakamalakas na armas ng Pilipinas. Ito rin ang nangungunang ship na mayroon ang may Philippine missile. Navy. Ayos. Ang halaga nito ay umaabot ng 9.35 billion Grabe, pesos. kalaki. Ayan, 9.35 billion. laki-laki ng presyo niyan, di ba? Laki, no? Nung mga nakaraang mga presidente, anong ginagawa nila? Meron ba silang binili na ganyan? Di ba? Tumatanggap lang sila ng mga donation na yung mga flying coffin, Oo yung nga, tama. World War II pa na mga helicopters, Mga sikanhan. mga barko na sabi ay may diskuhan daw at kinakalawang na. Hindi itong kagaya nito, hindi ito O ibinigay. mga brand new talaga. Pinalabas lang yan na donation at utang, pero yan ay binabayaran natin. Ngayon, magtaka tayo bakit ang utang natin ngayon na natira ay meron na lang tayong utang na 14 trillion pesos. Mhm. At yung 1.5 doon ay nabayaran na yun Bayad na. ni PBBM. Ang ibang presidente ay hindi nakapagbayad. Panahon ni tubo Cory, lang. yung sumunod, hindi Tubo lang, mga lahat. interest lang. Interest lang ang binabayaran natin sa utang natin na total of 15 trillion pesos sa World Bank. At ngayon lang tayo unti-unting bumangon. Kaya Grabe, no? mga ka-TH, mga ka-good news, mga kababayan, Saglit lang to binalita Yung sa mga media. ang naninira kay PBBM na yung bigas daw hindi tumaas, meron kasing rason yan na make that ang bigas hindi bumaba. Oh, hindi Ang bumaba. presyo, merong rason yan kung bakit hindi masyadong pinababa ang bigas. Diyan kami naghirap Dahil sa yan bigas na yan. Gutom ang sa mga mahirap negosyo. dyan. Pero sa ibang side of the story, na bilyon-bilyon ng Yun lang halaga na masaklap. ginastos ng pamahalaan na ito para sa pagdevelop ng Pilipinas, lalo na sa pagdepensa ng ating soberenya, ay kailangan talaga yan ng mga makabagong armas para hindi tayo bubulihin ng China. Ngayon, ang Pilipinas ay parang Ukraine na tayo. Ibig sabihin, tiis-tiis muna pala tayo sa gutom. Para palakasin muna natin yung ating depensa sa ating bansa. Kasi mahal talaga bigas ngayon. Talagang hirap na kami. Mga saktuhan lang ang mga kinikita. Saktong makakain lang. Dahil hindi nga siya dito nagpo-focus, doon siya nag-focus sa depensa. Pagpapaano kasi walang nangyayari. Ilang mga presidente na lumilipas. Puro mga sikanhal lang tinatanggap. Hindi tayo nakakabili ng katulad niyan. At tiis-tiis na lang muna pala tayo sa gutom nito kung ganon. Patuloy tayo. Pwede na tayo sa giyera. Pwede na. Kasi meron na tayong mga Pwede. mid-range missile, mga jet fighter na bago, submarino, Halos parang mga Ukraine na pala tayo. frigate na mga parang mga mediate battleship yan. Mga maliliit pero state of the art. Ngayon nakikita ko na meron yatang meron talagang pera. Merong Yung mga ginto. nagalanganin maniwala. Si Meron talaga. PBBM. Kasi bakit nakapagbayad siya, and then kung mangutang ay madaling pautangin dahil merong gold reserve or backup gold. Ang Pilipinas hindi kasi yan sinasabi na talagang Oo. atin yan, pero alam na natin na talagang pinag-usapan yung reserve gold yan sa World Bank ng Ferdinand Marcos. Kaya Siyempre sana maraming ay maghabol dyan. patuloy na ito na pag-unlad ng Pilipinas, hindi lang sa armed forces modernization, kundi sa ekonomiya na rin. Pero nakikita naman natin na unti-unti na. Unti-unti. Dahil sa pagbayad pa lang ng utang, that is 1.4 trillion ay nabayaran na last year. Ay baka ngayong susunod na taon ay another 1.5 trillion ang ibabayad. At unti-unti nang makakabangon ang Pilipinas sa ating mga utang, and we will rise great again.